Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos
sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang magkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos ng Diyos ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Official Province of Quirino. Sa bahay po ng aking ina, yan na si Reyna Shirley del Rosario. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambulansa. At ganun din po sa aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa. At sa kanyang kapatid na si Harry Adolfo D. Riambulansa, siya pong President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, municipal leaders, barangay, down to puro, mga prinsipe at prinsesa. So, mapagpalang oras po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto na naman po ako upang magbigay na naman ng mga nakatagong lihim yan sa banal na kasulatan, na sinalita pa ito ng Diyos ng mga talinhagang salita at yung mga kanyang plano sa daigdig, mga kapatid. Yan. So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian sa daigdig. Yan. Subalit, ang Diyos ay gumamit muna ng 4 na kaharian sa daigdig. Yan. Na ang unang kaharian na kanyang ginamit niya dito ang isang hari, si Haring King Nabucodonosor. Yan. At nung natapos na siya, ang sumunod na naghari sa buong daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Yan. At ang kanyang ginamit na tao, so walang iba si Cyrus the Great. Yan. At ang pangatlong kaharian na ginamit ng Diyos ay ang bansang Greece. Na ang ginamit ditong tao si Alexander the Great or si Alejandro Magno.
Yan ang pangatlong kaharian na naghari sa buong daigdig. At ang pang-apat, ang bansang Rome. Yan. Bansang Roma. Na ginamit dito yung mga Caesar. Yan. Ang mga Caesars. Subalit, sila ay natapos na silang naghari sa buong daigdig, mga kapatid. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig? O nagtuloy pa ba ang plano ng Diyos dito sa daigdig, mga kapatid? So, nagtuloy yung plano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid. Kaya ang ginamit ng Diyos, so walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Siya yung pinasukan. Siya yung sinugo. Siya yung pinahiran ng banal na langit. Yan. Siya yung pinili ng Diyos, mga kapatid, na kanyang ipinangaral ang tungkol sa mabubuting balita, tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Yan, na doon siya sana maghari, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Subalit, hindi man siya tinanggap ng mga tao doon. Hindi siya tinanggap, bagkus siya ay hinuli at ipinako sa cross, mga kapatid. Na doon niya sana itatayo yung panglimang kaharian sa daigdig. Subalit, hindi man ito siya nakilala ng mga tao. Yan. Sapagkat siya ay mahirap lang. Ang kanyang mga magulang, karpintero at labandera. Kaya hindi po siya nakilala ng mga tao, mga kapatid. Kaya yung panglimang kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis ayon sa banal na kasulatan sa San Mateo 21:42-43. So, basahin po natin sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilagalas sa harap ng ating mga mata." So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. So, sino yung bato na tinutukoy, mga kapatid? So, yung bato na tinutukoy ay walang iba. Yan ay si Kristo na ginawang pangulo sa panulok. Yan. So, sa 43, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga." So, yung panglimang kaharian na kanyang itatayo sana doon
Hindi man ito tinanggap ng mga tao, kaya yung kaharian ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaliwaliwanag yung sinabi ng Diyos, mga kapatid. Isang bansa ang sinabi ng Diyos. Wala dyan sa taas. Mga kapatid. Kaya kung ating iisipin, ilan lahat yung bansa sa buong daigdig. Sabihin na lang natin, 300 nation. Yan. Kaya sino kayang mapalad na kanyang pinagbigyan ng kanyang kaharian? Mga kapatid, bansa yung sinabi ng Diyos. Kaya mapalad yung bansa na kanyang pinagbigyan, bansang nagkakabunga. Yan. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay dito talaga ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa pang-5 naming patutuo, number 5 na testimony. Yan. Na mababasa po sa banal na kasulatan sa Matthew 22:23 hanggang 30. Matthew 22:23 hanggang 30. So basahin po natin. Sa 23, nang araw na yaon ay nagsilapit sa kaniya ang mga Sadusyo na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli at siya'y kanilang tinanong. Sa 24, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak na sa kaniyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ang 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ng panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. Sa 27, at sa kahuli-hulian nilang lahat ay namatay ang babae. 28, sa pagkabuhay ng muli, sino kaya doon sa 7 magiging asawa, sapagkat siya ay maging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, huli, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa, ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel
sa langit. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na gumamit pa ng Diyos ng babae, mga kapatid. Ito po'y talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. At ang babae na iyong nakita ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. Nakaw! 7 magkakapatid ang asawa ng babae. Halimbawa, kung literal na babae ito, mga kapatid, kung literal na mag-asawa ng 7, magkakapatid pa naman, ano po sa tingin natin? Di po ba malaswa, masama? Subalit, ito'y talinhagang salita sa banal na kasulatan, mga kapatid. Itong ginamit ng Diyos na talinhagang salita. So, sino itong babae? Basahin po natin sa banal na kasulatan, sa Revelation 17, verse 18. So, ganito po ang sinasabi. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghari sa mga hari sa lupa. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na yung babae, siya pala yung dakilang bayan, mga kapatid, or syudad, na pinagarihan ng mga hari sa lupa. So, sino-sino itong asawa ng babae? Ang una ay si Manuel Quezon. Yan. At ang pangalawa ay si Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Yung pang-apat, Ramon Magsaysay. At ang panglima, si Carlos P. Garcia. At ang pang-anim ay si Diosdado Macapagal. At ang pang-pito, wala pong iba, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Ayon po sa banal na kasulatan sa Proverbio 8:15, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. So, basahin po natin sa Proverbio 8:15. So, ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ang asawa pala ng babae, mga kapatid, sila pa yung mga presidente. Yan. Sila yung mga pangulo, mga kapatid, na asawa itong babae or siyang dakilang bayan. Ang mga presidente, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Bansa
ang sinabi ng Diyos, wala po dyan sa taas. Mga kapatid, wala dyan. Kaya, ang tanong, saan ito naganap? Ha? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako natatakot or mahihiya na ipagsigawan sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ito yung tinutukoy na bansang nagkakabunga. Mga kapatid, bakit nagkakabunga ang bansang Pilipinas? Sapagkat ang bansang Pilipinas, ito po yung maraming nanampalataya sa Diyos or marami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos, bansang nagkakabunga, na isinigaw pa ng dalawang tao. Yan. Na si Raha Humabol at si Lapu-Lapu doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Ano ang kanilang inisigaw? Philippines is a Christian country. Yan. Na binautismuhan pa ito ng isang pare na wala pong iba, si Father Pedro Valderrama. Yan, siya po ang mga nagbautismo ng mga Kristiyano, Father Pedro Valderrama. Mga kapatid, bansang Pilipinas. Okay, so ito po na naman ang aking naibahagi o tinalakay sa inyo ngayong gabi kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So walang iba, bansang Pilipinas. Kaya mapalad ang bansa na kanyang hinirang, kanyang pinili, na kanyang muli pagtatayuan ng kanyang kaharian, na kailanman ay hindi na magigiba. Yan. Kaya maswerte po tayo, tayong lahat ng mga Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas. Yan. Mapalad po tayo sapagkat dito napili ng Diyos na kanyang pagtatayuan, sapagkat hindi man ito tinanggap doon sa bansang Israel, ay yung kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Bansang nagkakabunga. So, sige, maghanap kayo kung anong bansa yung bansang nagkakabunga. So, walang ibang bansang nagkakabunga. Liban lang ang bansang Pilipinas. Kaya dito sa bansang Pilipinas, dito ibinuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala, yung kanyang kaharian, kayamanan, na kanyang ipamamana sa kanyang mga anak. Yun lang sumusunod
mga kapatid, sumusunod lang sa kanyang katwiran. Yan. Sapagkat kanyang ipamamana yung nasa kanyang kanan at yung nasa kaliwa ay hintayin nyo rin lang yung inyong mamanahin. Yan, sapagkat ibibigay pa rin ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng aming programang Consumatum Est. Yan. Live po kami every Wednesday and Sunday. And at the same time, mga kapatid. Okay, so maraming salamat. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganun din po sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa aming Haring Adolfo B. Riambunansa, at sa Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamana